naman niya, ayaw ko siyang magpa-check up. Tinitingnan lang siya ng asawa niya, kasi po, ang paniwala niya, nababati siya. Yung ninakukunan, gano'n. So, kasi po kami magkaibigan, yung iba yung approach ko sa kanya, parang nagbibiro lang ako. Sabi ko, hindi po pwedeng titingnan ka lang ng asawa mo, wala siyang gagawin. Sabi ko, magpa-check up ka, sasamahan kita. So, na-convince ko naman po, pumunta siya sa doktor, sinamahan ko. Pagdating po namin sa hospital, isa lang yung pwedeng pumasok doon sa ER. So, syempre yung asawa niya. Tapos po, nung nag-aasikaso yung asawa niya, tinitingnan ko yung kaibigan ko, parang hirap na hirap. Ginawa ko, umano po ako yung nag-sneak ako doon sa binumusta ko siya. Sabi niya, Ma'am, pag-pray mo ko. Imagine, hindi naman po ako gano'n ka. So yung time na yun, wala akong choice. Kung hindi, ipanalangin talaga siya, di po ba? Tapos naramdaman ko talaga nun, hindi ko alam bakit parang natuwa ako. Nag-pray kami, habang nag-pray kami, nararamdaman ko kinikilabutan ko talaga. Tapos nag-pray kami, tapos talaga pumikit siya, imagine po, di ba? Yung paniwala niya, pinukulam siya. Tapos that time, humingi siya ng panalangin. Hindi naman mukha ko, ganun ka. So, hindi naman ako ganun ka sa ganyan. So, nag-pray po kami. Tapos, nung pagka-pray namin, iniwan ko ulit siya. Tapos, nagpaalam kami kasi papasok na nga po ako. Imagine po, after 30 minutes, kasunod na namin siya. Na gumanda na yung pakiramdam niya. Yung nung po talaga, tuwa ako na sabi ko, Lord, kahit ganito ako, inamin mo ako. Na yung may kapangyarihan ko doon sa kanilang pinapaniwalaan na masasamang espiritu. So ngayon po, natutuwa ako, mas naniniwala na siya ng mag-seek ng medical assistance pagka po may nararamdaman siya. Yun lang po, nagbalik lang po kasi kanina sa alaala ko yung lesson natin. Thank you po.